Ma'am Janeline, Ma'am Jennifer, magandang hapon. May agency po ba kayo in-applyan? Hindi po kami dinala sa agency, kaya po nagtaka po kami. Dinala lang po kami sa condominium po nung isa din pong agent na si Saber Muhammad po. Yung Saber po, ano po siya, Arabo from Egypt po. Yung nakatransaction ninyong agent, sino po ba? Si Rose po, Ano po siya, Filipina or... Pinay po. So ano po ba yung background nito, ma'am? So naghanap kayo ng trabaho para maging OFW. Yes po. Tapos, saan niyo po na si Rose nakilala niyo sa kaibigan ninyo? Pinakilala. Opo, pinakilala po. Ngayon, sana po ba yung kaibigan niyo? Nasa Riyadh na din po siya, si Ate Kate po. Si Rose din ba nag-process? Hindi ko po alam. Pero tinatanong ko po si Ate Rose, ang sabi daw po niya, siya daw po yung nagpaalis kay Ate Kate. Ano po pangalan ng agency na papasukan ninyo, ma'am? Nila Hero Tiger. Saan po ba ito located, ma'am? Malate, Manila. Na-meet niyo si Rose to in person? Opo. Kailan po yung first time ninyo nga na-meet siya? October 24 po, 2025. May siningil na po ba siya sa inyo? Pera, placement fee, or something? 2 days pa lang po nag-back out na po kami kasi po naisip ko po talaga na parang hindi po tama kasi doon po lang kami dinala sa condo. Then ang sabi po sa amin, babayaran na lang daw po namin yung nagastos nila that day na pagkain and pamasahe. Tapos agad po sinabi ko na sige kinabukasan babayaran po namin yung nagastos nila pero nung una po pumayag sila na bayaran. After that, nung kinokontak na po namin, hindi na po sila sumasagot. Ang sabi po sa amin ni Ate Rose na nasa Egypt na daw po si Sir Saber. So maghintay daw po kaming makauwi siya kasi nasa kanya daw po yung passport namin. And naghihintay po kami na hanggang 2 weeks po. Wala pa rin po. Kaya ngayon tinetext ko po siya na sabi ko, samahan po kami kay Sir Saber para makuha yung passport. Pero ayaw niya na po kaming samahan. Ang dami niya na pong dahilan sa amin na kasi nagkasakit siya. Or sabi gusto niya kami lang po talaga ang pumunta para makuha yung passport namin. Ang gusto po ni Ate Rose, isend po muna namin sa GCash niya yung 2K po na pamtubos po dun sa passport namin. Ang sabi ko po, hindi po pwede yun. Dapat po kaliwaan yun. Opo. Ang passport nyo, nakuha nyo na beforehand? Dala na po namin Meron yun. na po talaga Dinala- kaming passport. Okay. Pinadala Meron na po sa amin. talaga kami. So, wala silang binayaran sa processing doon. Kayo mismo kumuha ng Wala po. passport. Wala po, wala. Tapos, nung nag-apply na kayo, binigay niyo yung passport nyo. Opo, Opo. kinuha po nila. Sabi nila, passport lang daw po yung dalin namin. The rest po, libre po lahat. Yun sa application. Opo. Tapos, nung after 2-3 days, back out na kayo. Opo. So, hindi na binigay yung passport. Opo. Hindi Yung na, kukunin na noong po una po namin pumayag po, pero mga 2 weeks ka po dahil nagdahilan nga po sila na wala daw po si Saber dito sa Pilipinas. Ayun na po, tumagal na po hanggang inabot na po kami ng 1 buwan. Ang Ano last po, November 18, chinat ko po ulit, kinukuha kay passport. Ang sabi niya, on your dream. Sabi ko, okay, let us see. Tapos sabi niya, ingat ka, lol. Yun lang, di ko na po siya ni-replyan. Magandang hapon po, Ma'am Jenny Lou Estorco. Good afternoon po. Ma'am, ano po yung reason ng Hero Tiger? Bakit ayaw ninyo ibalik itong passport ni Ma'am Jenaline at saka ni Ma'am Jennifer? Wala po kasi talaga sa amin ng passport. Ang sinasabi po kasi nila, si Sir Saber, hindi po siya empleyado ng Hero Tiger Agency. Hindi ko kasi alam kung paano nila nakilala si Sir Saber kasi ang inintroduce lang sa amin na paper, biodata lang po sa office. Parang sinend lang po through email na sabi, pwede naming i-market, ganyan. Nitong November lang po, sir. Tapos, nung nasend yung CV application, minessage ko po yung Sir Saber kasi nakausap ko ng boss ko yan na parang, kapag kasi nag-refer sa amin ng aplikante, parang agent po kasi ang tawag dyan. So, Okay. kinausap ko siya, sabi ko, sir, nasan po ang aplikante? Mag-process ng aplikante na hindi po pumunta ang aplikante mismo sa office namin. Okay. So, ang sabi niya nasa province. Okay, inano namin, sige sir, ganyan. Nung na-check ko yung CV application, biodata po, nakita ko yung number ni applicant, message ko siya. Sabi ko, tinest ko kasi parang medyo, parang nag-aalanganin kasi kami. So, sabi ko, ma'am, nasan ka na po for tawag dito? Kung papakontratahan ka namin, okay lang ba ganyan, mag-assign, padadalhan ka namin ng pamasahe. Tapos, nag-reply siya the next day, November 14 yata yun. Ang sabi niya, ma'am, saan po yung agency nyo? Nandyan po ba ang passport ko? Yun ang
sinabi niya sa amin. So, nireplyan ko po, sir, ang sabi ko sa kanya, ang sabi kasi ni Sir Saber sa amin, pagka-report mo dito sa office, saka mo ibibigay ang passport mo. Yun po ang sinabi sa amin. Si Sir Xavier parang naging agent ninyo. Parang naging agent siya. Oo, Okay. nag-refer lang siya. Nag-refer Sige. ng aplikante. Tapos ito si Rose ba? Na naging agent nyo din. Si Rose po, wala po kaming kilalang Rose, sir. Ganito po kasi, ma'am, under po sa civil code natin na yung sa loan agency, nga kahit sabihin niyo po, ma'am, na hindi niyo agent to, for example, hindi niyo empleyado si Sir Xavier. However, nung nagpakilala siya nga member po siya ng Hero Tiger para po makainggan ng aplikante, kayo, on your part, hindi nyo naman ni-revoke na sinabi nga hindi siya part. Tapos, in-accept nyo pa yung mga aplikante nga ni-refer niya. So, from there, ma'am, No, sir. in-accept nyo, di ba, like tipo na kinausap si Hero Tiger? Kasi, tinatanggap nyo yung mga nire-refer yung aplikante, kinontak ba kayo ni Ma'am Jenny Lou? Hindi, hindi siya Sa po. akin po, nag-text Okay. po siya. So, the fact, ma'am, maging contact mo, ma'am, yung aplikante nga ni-refer po ni Sir Xavier, you are actually impliedly ratifying yung contract of agency ninyo ni Sir Xavier. Impliedly, no? So, kahit na wala kayo written agreement, that's impliedly. Ngayon, pag ganyan po, ma'am, mayroon tayo sa batas na whatever is the act of the agent is deemed the act of the principal. So, in this case, yung Hero Tigers, the principal, si Sir Saber Mohammed is the agent. So, kung may kalokohan siyang ginawa, magiging liable din po yung Hero Tiger. Ngayon, ma'am, ayaw na ibalik yung passport. Maging liable din kayo, ma'am, sa damages po dito sa kay Ma'am Jenaline at kay Ma'am Jennifer. Para po sa if ever, kung hindi talaga ibalik yan ni Sir Saber, mapipilitan sila nga mag-file po ng affidavit of loss and mag-apply po sa DFA ulit ng panibagong passport. And your agency, ma'am, will shoulder that cost kasi you will be solidarily liable with your agent na si Sir Saber. Kahit sabihin nyo pa hindi nyo siya empleyado, however, yung mga acts niya, Opo. in-accept nyo. Hindi nyo man lang sinabi nga hindi. Kasi lahat ng aplikante ni refer niya, tinanggap nyo din or kinokontak nyo. So, may implied ratification po ng act dito. Nung kinontak namin kasi sila, saka lang namin nalaman na ginamit yung agency namin na nag-refer sa kanila. Oo. Ang sabi nila, 2 days lang daw nung nag-apply, nag-withdraw na sila ng passport. Eh, hindi ko po alam po anong date sila nag-apply kay Sir Saber. Tapos, Nung pag-contact, doon mo lang nalaman, ma'am. ngayong November 13 ko lang kasi yan na-contact. Kasi nga, pantay kami, baka may mag-report na aplikante. Eh, wala po. Eh, sayang naman ang biodata. Biodata lang ang hawak namin. Parang finil-upan yata niya na dun sa place ni Saber na So, para po hindi po masangkot yung Hero Tiger po sa mga illegal recruitment activity, mag-ingat po kayo, ma'am, sa mga refer-refer kasi pag may nag-refer kasi na tao nga sinasabi niyo parang they act as like your agent, ma'am, kung anong katiwalian nila, ma'am, your company would also be held solidarily liable with that so-called agent. Kasi parang niraratify mo yung act nila eh. Parang kinokondone nyo. So dapat, pag una pa lang nga nalaman ninyo, dapat ni-reject ninyo nga, ay, we are not associated with that person. Para at least aware po yung mga aplikante nga, ay sorry po, hindi kami yan part ng hiring, hindi kami part ng agency. Ganun po yun, ma'am. Paalala na din po sa mga aplikante, sa mga may balak maging OFW, mag-ingat po lagi tayo, triply ingat po sana sa mga nakausap nating mga agents or so-called agents kasi hindi lahat associated sa agency. And never po kayo magbayad, una, kasi pag sa mga application, hindi kayo sinisingil muna ng mga placement fees or any other fees unless may contract na nga approved ng DMW. So pag may humingi ng pera na agent, red flag na agad yan. Meaning, hindi yan sila sanctioned or baka illegal yan sila or mga illegal recruiters. Kaya mag-iingat din. Sige, kasuhan natin to ng theft, no? Si Roseman or si Saber. But since on the loose pa sila, baka matagalan pa to paghanap. Pero kung kailangan na ninyo yung passport, ma'am, yung best advice po namin is pupunta kayo sa DFA, mag-affidavit of loss na lang para i-declare loss na lang yung passport ninyo. May clearing lang yan, alam ko, 15 days, no? Clearing. And after that, magka-apply na po kayo ng new application for passport and issue kayo ng bagong passport. Na naman. Magandang hapon po, Asek Jerome Alcantara. Magandang hapon po, Attorney Jethro. Kasi nabiktima po sila, sir, ng isang agent nga nagpapanggap, sir, nga member daw po ng Hero Tiger International Agency.
ganito attorney no, hindi ang malinaw na kaso dito illegal recruitment. Okay. Illegal Yes, yes, recruitment on the part of Saber tsaka doon sa Rose. Wala kayong acknowledge doon sa agency no, wala kayong acknowledge na personnel na Rose, Yes, sigurado sir. kayo? Hindi ko kasi alam kung kailan date sila nag-apply kay Oo. Saber. Okay. Kasi Oo, kakasend lang sa amin ng biodata. Yeah, Kaya ganito. nga nung na-contact ko yung aplikante, doon ko lang nalaman na 3 weeks na pala silang nagbaback Yeah. out. Okay. Attorney, Yes po, pwedeng sir. filean natin ng Yun nga, filean natin ng illegal recruitment yung dalawa, tsaka violation ng Passport Act. Yes po, Parehong sir. criminal yun. Oo, ano yun? Mataas-taas ang penalty nun pareho at yun, pwedeng may kulong yun, hindi lang Yes, sir. administrative. Pangalawa, itong si Hero Tiger, kung totoo kung sabi naman nag-refer sa kanila kasi yung mismong referral act of recruitment na po yun eh. Tama po, sir. Oo. So, itong si agency, kasama sa undertaking yan sa amin, tsaka kasama doon sa, kumbaga, kondisyon ng pagkakaroon nila ng lisensya, na yung kakausapin lang nila at yung magre-refer lang, yung mag-aasikaso lang ng mga recruitment activities, ay una, yung mga acknowledged personnel lang nila. Pangalawa, dapat doon lang sa loob ng opisina nila. So, Yes, yeah, po. baka may baka may pananagutan din yung agency dyan. Kasi dapat hindi sila tumatanggap ng ganyan-ganyan mga referral. Yes, Ang sir. tinatanggap lang dapat Ano po nila yan, yung sir? mga acknowledged na mga personnel. Kaya yun yung isang pwede maging pananagutan ng agency. Pero yung po, ready naman po yung DMW. As usual po doon sa partnership natin Yes, sir. with RTIA. We can help them file cases po both criminally and administratively. Tapos pwede natin bigyan ng assistance yan pong ating mga OFWs na biktima. Ilalapit na lang po namin, sir, yung complaint natin si Ma'am Jenalie at saka si Ma'am Jennifer Flores po sa inyong tanggapan, sir, para po mag-pass po ng pag-file po ng appropriate charges na violation ng Passport Act and as well as po administrative sanction po. In Yes, violation ma'am. po ng mga Pa-assist DMW. natin sa mga lawyers natin. Sige Kasama po, sir. sa naman natin. Sama sa partnership natin yan with RTIA. Maraming salamat po sa ASEC Jerome Alcantara. Thank you for that, sir. Okay, thank you. Ganda nga po. Okay po. Okay. So, ma'am, ganito na lang po. Samahan po kayo namin sa DMW para po we can file appropriate charges and ma-assisting kayo po sa pag-secure po ng new passport. niyo Saan sa- po kayo uwi, mga ma'am? Bulacan pa po. Okay po. Sige po, Sige ma'am. po. Kami na po bahala din sa pamasahe po ninyo, ma'am, no? At gayon din po, mag-ingat na lang din po and isi-schedule po natin yung pagpunta po natin kila ASEC Alcantara. Salamat po at magandang hapon po. Salamat po. Thank you po. Paano kayo nakapag-refuse at kunin yung passport ninyo dahil parang naisip nyo na ayaw nyo nang sumama? Paglabas po namin, pagsakay po namin ng bus na, para po kami nahimasmasan na feeling po namin parang na-hypnotize kami pagpasok namin. Kasi pagdating po talaga namin dun sa bahay is, lahat po talaga ng sinasabi nila, ginagawa namin kung paano kami mag-apply, ganyan. Papunta pa lang po kami doon. Sabi ko sa kanya, wag natin bibigay yung Opo, passport usapan po natin. namin yun. Ayun yung usapan namin. Tapos nagulat na lang talaga Nasa kami. kanila na. Nasunod-sunuran na Parang kami. na talaga kami na-hypnotize, Ma'am, ma'am. gano'n nyo kakilala yung Rose? Kay Ate Kate ko lang po talaga siya nakilala. Bali, ni-refer lang po siya sa akin ni Ate Kate. Tapos sabi ni Ate Kate, sige, bahala na kayo dyan mag-usap ni Rose. Sabing ganon. Di ko naman talaga siya normally kilala talaga. Yun. Nagtiwala kayo? Tiwala ako, yun. Tapos nung nasa bus na po kami, nung nahimasmasan na kami, so mga 2 days, naka-receive po ako kasi ng email po from dun sa employer na sa Jeddah daw po, sa VIP nga ma'am. Tapos ang sabi ko, bakit yung pinsan ko wala? Tinext ko po si Sir Saber, sabi ko, ang usapan is dalawa po kami sa isang employer. Pero ako lang yung nagkaroon. Tapos ang gusto po ni Sir Saber is ituloy ko kasi meron na daw nga akong employer. Pero hindi po ako pumayag. Ang sabi ko, mag-withdraw na kami. Tapos ayaw niya rin pong pumayag nung una. Pero sabi niya, bayaran na lang namin yung nagastos nila that day na pagkain, pamasahe sa picture na worth na kakahalaga ng worth 2K po yun. Tapos sabi na, pumayag kami, kinabukasan Monday noon, sabi ko, may pera na kami, babayaran na namin. Hindi sila pumayag, no daw. Tapos chat kami ng chat, Martes, inabot na ng Miraculous Webes. So sabi ni
Ma'am Rose na wala daw si Sir Saber dyan kasi hindi na po nag-reply sa amin. Nasa Egypt ibang na bansa na daw Nasa po. Egypt, nasa Egypt Oo, daw may po. sakit daw Tas po ang anak sabi niya. ni Rose, isend Gcash na lang daw po sa kanya. Sabi ko, Naghintay no, hindi kami. pwede. Sabi ko, ganon. Dapat yan, face to face, kaliwaan tayo. Hindi pwede nang magsisend kami sa inyo ng pera tapos, mamaya lulukohin lang kami, di ba? Ulit na naman. So, yun yung mensahe niyo, ma'am, kay Rose na siya yung nag-introduce sa inyo kay Saber. Sa akin Ate Rose, ang message ko lang sa'yo, nakiusap kami sa'yo ng maayos, sana tinulungan mo kami para hindi na napunta sa gantong sitwasyon. At passport lang naman yung hinihingi namin sa inyo. Dapat din kinausap mo si Saber para, ayun, hindi na kami nagpatulpo ng gantre. Sa'yo naman, Saber, sana naman matigil na yung mga kalokohan na ginagawa mo. Napakalakas naman ng loob mo para gumawa ng ganyan. Nandito ka pa naman sa aming bansa. Sana naman umayos ka na. Sa'yo naman, Ate Jenny Lou, naiyak tuloy ako. Kasi naloko kami. Mahirap kasi hindi naman nila alam kung paano yung buhay namin. Kaya kami mag-a-apply para lang ano yung buhay namin. Kahit di namin sigurado kung ano yung madadat na namin sa bansang pupuntahan namin. Tapos ganito pa, naloko kami. Kaya Ate Jenny Lou, sana naman, tulungan niyo po kami, Hero Tiger Agency. Kasi hindi rin naman po namin alam na ganun na po pala yung ginagawa ng cyber na yun dyan sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami sa problema namin na to. Yun po. Hey, Ma'am Rose, alam ko po nare-receive niyo pa rin po yung mga chat ko. Sana po makipag-cooperate kayo. Tapos kay Sir Saber, please Sir Saber, passport lang po talaga yung hinihingi namin. Kung binalik niyo po sana kaagad, wala pong magiging problema. Hindi na po aabot talaga sa ganito. And kay Ma'am Jenny Lou, sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po yung Pero nagtitiwala naman po kami sa agency kasi alam ko na wala naman talagang yung agency sa nangyari. Pero Wala silang madadamay alam. po talaga kasi kayo kung hindi niyo po kami natulungan. Pero alam po namin na matutulungan niyo po kami. Ma'am Jenny Lou, yun lang po. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Mag-follow up tayo sa DMW. No? Hindi tayo titigil hanggat hindi po na ibabalik sa inyo yung passport po Opo. ninyo. Pero for the meantime, maghihintay lang po tayo muna ng schedule para dun sa paghaharap ninyo Opo, ma'am. at ng Hero Tiger para kung sakali sila yung magiging daan kasi para makausap natin si Opo. Saber. No? Opo. Kailan nyo po nakuha, ma'am, yung mga passport po ninyo? January 23 po, 2026, nagpunta po kami sa DMW. Namit po namin din si Jenny Lou, dala-dala niya po itong passport. Paano nakarating sa kanya yung mga passport ninyo dun sa agency kung naki-Egyptian po yan, naki-Saber po yung passport ninyo before? Sabi po sa amin ni Jenny Lou, nahuli na daw po si Saber. Tapos ito pong passport ay nasa aplikante na taga Cavite daw po. Ngayon, pinalalamog daw po ito sa kanila, sa agency. Tapos tinatanong ko po siya kung anong presinto na kulong si Saber, saan sa presinto sa Cavite. Wala po siyang masabi. Anong feeling po ngayon, ma'am, na nakuha nyo na po yung passport po ninyo? Nagpapasalamat po kami kay Sir Tool po. Salamat po nakuha po namin yung passport namin. Sobrang tagal po namin sinito yung passport na to. Ngayon po, pinarenew po namin para matuloy na po yung pangarap namin na sana po makapag-abroad po kami. Kasi may mga pamilya po kami. Gusto po namin tumulong ngayon. Sa sobrang tagal ng paghihintay namin, nandito na po. Kaya, Sir Rafi, thank you po at sa mga staff. Thank you po talaga. Salamat po. Sa akin po, Sir Rapi Tool po, maraming salamat po sa pagtulong po sa amin, sa pagkuha po ng aming passport dun po sa nanloko po sa amin. Ngayon po, makakapag-apply na po kami papuntang abroad at sana po hindi na kami maloko. Thank you po kay Idol Rapi Tool po. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Tanggapin niyo po itong tig 5,000 pesos po sa inyo para tulong po iyan ni Idol Rafi. Salamat para po. po kahit paano makausad po kayo sa pag-a-apply po ninyo or pamasahin ninyo sa pag-a-apply po ninyo papuntang abroad.
Sir Idol Rapi Tulfo, salamat po. Salamat po sa pagtulong sa pagkuha sa passport namin at sa tulong niyo po financial. Thank you po, Sir Idol Rapi Tulfo. Sir Idol Rapi Tulfo, maraming salamat po sa pagtulong sa amin at sa financial po na bigay niyo po. Sana po marami pa po kayong matulungan ng kagaya namin mga Pilipino na bibiktima ng mga scammer ng mga tao po. Lagi po kayo mag-iingat, Sir Rapi. God bless po, God Idol. bless po. Thank you po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong